Isang pitos na naman natagpuan sa loob mismo naman ngayon ng simbahan ng Baclaran kagabi. Ayon sa gwardiya ng simbahan, rumoronda siya nang ipagbigay alam sa kanya na merong isang paper bag na iniwan sa simbahan. Nang buksan, doon na nakita ang pitos. May kasama panganliyam na humihingi ng basbas para sa munting anghel. Wala namang nakakita kung sino ang nag-iwan ng pitos. Paano nakita? Paano nalaman meron yan? Kasi nung habang nag-robbing po ako, may tumawag po sa akin. Sabi niya sa akin na, "Sir, may bag po dun sa tabi. At baka delikado kung ano yun." Nalaman kong pito siya kasi may nakalagay na sulat. Tang ferry o pampaserong barko kaninang umaga malapit sa Matoco Point sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, patungo ng Katiklan ang MV Cebu Ferry 1 na yan nang masunog ang isang bahagi niya. Agad nagpadala ng 2 sasakyang pandagat ng Coast Guard. Tumulong din sa pag-apula sa sunog at sa paglilikas sa mga pasahero ang ilang ikangay mga roro at pati na maliliit na mga bangka. Ligtas ang 43 pasahero. Hindi patyak kung ano ang naging dahilan ng sunog. Alegasyon ni Chief Justice Renato Corona, ang usapin daw tungkol sa lupain ng Hacienda Luisita ang siyang punot dulo ng pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Umalma naman sa paratang ang Malacanang at ang Hacienda Luisita Incorporated. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Makailang ulit na ring sinabi ni Chief Justice Renato Corona na kaya umano siya ginigipit ng Administrasyong Aquino ay dahil sa kaso ng Hacienda Luisita na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Nagdesisyon na ang Korte Suprema noong November 2011 na ipamahagi na sa mga magsasaka ang asyendang pag-aari ng angka ni Pangulong Aquino. Pero ayon sa Chief Justice, humihingi ang mga kawangko ng 10 bilyong pisong kabayaran. Ngayon, bakit matanong naman siguro sa akin, bakit naman gusto kang alisin dyan sa impeachment na yan? Kasi kung hindi, ako humaharang dyan sa hinihingi nilang 10 billion na kabayaran doon sa Hacienda Luisitang yan. 10 billion hindi 10 million. Sabi pa ni Corona, siya ang tinik sa lalamunan ng administrasyon sa isyong ito. Ako po ang humaharang niyan. At para yan ay mabayaran, kailangan putulin yung ulo ko. At ako'y tanggalin dyan. Yan ang katotohanan dyan. Yan ang punot dulo nitong impeachment complaint na ito. Pumalag naman ang Malacanang sa patutsada ni Corona. It's not about Hacienda Luisita. It's about his lapdog loyalty to the former president. Ang Hacienda Luisita Incorporated o HLI, itinanggi rin ang paratang ni Corona. Pero sa kanilang motion for reconsideration sa Korte Suprema, sinabi nilang ang just compensation o bayad sa lupa ay dapat base sa presyo ng lupa noong 2006 at hindi sa presyuhan noong 1989 gaya na sinabi ng hukuman. Sabi ng HLI, posibleng umabot sa 5 bilyong piso ang presyo ng lupa. Ang hinihingi natin, ang pagdesisyon doon sa pagkapresyo ng pagkuha mo sa pribadong ari-arian ay yung naaayon sa saligang batas at sa mga nakaraanang naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan ang sinasabi kung kailan kinukuha ng Estado. It should be based on the time of taking. Kung mayroong figure na pag-uusapan, hindi nga 10 billion, baka 5 billion lamang. Umalma din ang Department of Agrarian Reform sa sinabi ni Corona. Ang utos daw kasi ni Pangulong Aquino, ipamahagi na ang lupa sa oras na maging pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Sabi pa ng DAR, babayaran daw ng gobyerno ang mga kawangko, depende sa presyong sasabihin ng Korte Suprema. So yun lang po yung maliwanag na instruction ni Pangulong Aquino na ipatupad natin ang batas. Hindi lamang po sa Hacienda Luisita, kundi sa lahat po ng lupain na ikino-cover natin under CARP. Bagamat pwersahan yung pagkuha ng lupa, ang sinasabi ng saligang batas, kailangan natin bayaran. Hindi naman daw natutuwa ang grupo ng mga magsasaka sa asyenda sa pagkakadawit daw ng kaso nila sa politika. There are other legitimate issues against the Chief Justice na dapat nang sagutin at dapat hindi siya magtago doon sa issue lang ng Hacienda Luisita. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Marami raw ang nakakita sa lambingan sa likod ng kamera ni na Aljura Brenica at ng ka-love team niya sa My Contrabida Girl na si Rian Ramos.
Pero bukod kay Rian, may iba pang nalilink kay Aljur, tulad ni Kylie Padilla. Ang tatay ni Kylie na si Robin Padilla, may bansag pa pala kay Aljur. Ang chika ni Nelson Caldas. Nangiti lang si Aljur Abrenica nang hingan siya ng GMA News ng reaksyon sa umunay pagtawag sa kanya ni Robin Padilla na bubuyog. Magmula umano ito ng ligawan niya ang anak ni Binoy na si Kylie. Ayon kay Aljur, isang karangalan pangaraw na bigyan siya ng codename ni Binoy. Hindi ko po alam kung anong ibig niya sabihin doon. Pero masaya pa rin po. Masaya pa rin po ako kasi napapansin ako ng isang Mr. Padilla. Noong linggo sa Party Pilipinas, hindi maitago ni na Aljur at dating kalauting na si Chris Bernal ang kanilang sweetness sa isa't isa sa kanilang production number. Well, kami naman kasi ni Chris, sobrang na-enjoy ko yung prod namin sa Party Pilipinas kasi sobrang komportable na kami sa isa't isa. Tsaka na-miss namin yan eh. Sobrang na-miss ko talaga. Tsaka kahit nasa stage kami, doon ko lang nararamdaman, sa kanya ko lang nararamdaman pagkasama ko siya na hindi ako nag-hold up. Oo, hindi ako. Talagang let go lang. Sa balik-tambalan naman nila ni Rian Ramos sa My Contrabida Girl, marami raw ang nakakakita sa kanilang lambingan sa likod ng kamera. Illumina pa lang, gano'n na talaga kami. Talagang makulit lang talaga si Rian eh. Tsaka pag na-tiyempo talaga, ako rin makulit din ako eh. So, kulitan niya nangyayari, lambingan, ganyan, kantsawan. Bago matapos ang Marso, isi-celebrate ni Aljur ang kanyang birthday at anibersaryo sa showbiz. Magkakaroon daw siya ng isang Thanksgiving party para sa mga kaibigan sa showbiz sa kanyang naipundar na resort sa Batangas. Pero sino kaya kina Kylie, Chris at Rian ang kanyang magiging special guest dito? Sa mga girls na binanggit mo, sana lahat sila nandun. Sana lahat sila. Lahat talaga eh. Lahat talaga. Gusto ko silang pumunta eh. Para mas marami, mas masaya eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Carla Abellana at Sara Labati, mga bagong leading ladies ni Richard Gutierrez. Yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, 8 taong gulang na bata sa Zamboanga patay sa tama ng boga na ang bala ay pollen. Bata naman sa Quezon, namimitas lang ng prutas, tinaga sa ulo ng may-ari ng puno. Malalaman na ang ilang patok na pasyalan ngayong tag-init. Tutungan lahat ng yan dito lang sa 24 oras.